Welcome back guys. Sa mga bago pa lang pala sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe. And pakihit na lang din ng bell button para lagi kayong updated sa iba ko pang mga video tutorials. So, ang gagawin po natin ngayon ay data recovery po tayo. Kung sakali pong ma-delete po yung files nyo sa USB flash drive nyo, sa inyong HDD o kaya SSD. Accidentally na-delete nyo yung files nyo o kaya naman na-format nyo yung inyong flash drive. So, huwag po kayong mag-worry at pwede pa po nating ibalik yan gamit ang ating napaka-powerful na software. Ang software nito is, pangalan nito ay ISAS Data Recovery. So, let's start. Bago ko pala umpisan pala, okay. Panoorin nyo lang po ng video nito at the end. So, kasi dun po sa end po is bandang patapos po, dun ko po ipapakita kung paano po mag-activate ng software na to para magamit nyo yung full features niya, tsaka pati yung storage capacity na maibabalik niya. So, tune in po, don't tune out, para makita nyo yung pinaka-process at the end of ng video na to. At ilalagay ko rin po sa description sa baba yung download link para may download yung software na to, at nandun na rin yung paano pa mag-activate at yung process. So, isa na natin. Ang gagawin muna natin is open muna natin ito yung software, ISAS Data Recovery. So, double click lang natin o kaya right click. Double click na lang natin, tapos yes. Tayo na natin magbukas. Yun. So, ito pala is activated na kasi inactivate ko na to. Kasi ginagamit ko talaga ito eh. Meron kasi minsan mga files na accidentally natin nabubura. Kailangan pala natin. Wow! Kailangan talaga natin. Yung kumbaga yung akala natin hindi na natin kailangan, pero pag wala na pala, doon natin nahanapin. Hugot na naman si kuya. So, yun. So, ito na siya. Napaka-simple lang. Nakikita nyo dito sa taas, select a location to start finding data. So, yan. Ito yung drive natin. C, tsaka ito yung D, tsaka ito yung other, kumbaga, located to eh. Tapos, ito yung external natin na flash drive. Kung sakali, mag-umpisa tayo sa flash drive. Kung gusto nyo meron kayo na delete na data sa flash drive. So, sample ko lang naman to. Pero wala akong data dito na i-retrieve. Papakita ko lang sa inyo kung paano. So, ang gagawin natin, pipiliin nyo lang kung anong drive na gusto nyo ibalik. Kung anong gusto nyong drive na i-recover. Kunyari ito, external natin, flash drive. Tapos, ang specify allocation pala, ito naman po yung kung saan natin i-save yung files natin na na-recover. Doon. Ito yun. Pwede nating palitan, browse. Palitan natin kung saan natin gusto ilagay yung ma-recover nating data. Tapos yan. Tapos, pag napili natin yung drive na to, kunyari ito, mag-start na tayo ng scan. Dalawa pa lang scan yan. Pwedeng quick tsaka deep scan. Ang first is quick, tapos yung kasunod is deep scan. So, start na natin. Click na natin itong scan. Yun. So, makikita natin dito sa taas, yan, scanning na siya. So, tapos na agad yung quick scan. Ang bilis lang. Tapos dito sa yung deep scan, nag-e-execute na rin. Yan. Tapos makikita natin dito sa right side. Yan, dito sa right side. Makikita natin dyan. Nandyan yung files. Yan, yung files natin na-scan natin. Ito yung laman ng ating flash drive. Tapos dito naman sa gilid, makikita natin yung files na nawala. Ito sa quick scan result niya, ito yung mga files na nabura na dati. Yan, pag kinlik nyo yan. So, pwede nyo na yung ibalik. Kunyari, ito. Yan. Wala siyang laman. Yan. Tapos lalabas yan dito din sa sa right side, yung kinlik natin. Tapos pili tayo ngayon dyan ng ibaba. Gusto natin ibalik. Kunyari ito. Yan. Gusto mong ibalik yan. Tapos makikita na natin na ito. Dito naman sa right side sa may ilalim, ito. Yan, may nakalagay na recover. Tapos nakalagay din yun kung ilang files. Selected files, 4. Tapos kung ilang MB. Tapos kiklik nyo lang ring recover. Ganun lang. So, uncheck ko lang muna.
Tapos yan yung sa quick scan. Tapos dito naman sa deep scan, ayan. Nakikita natin sa taas, nag-execute pa rin siya. Kasi ang deep scan kasi, talagang thoroughly ini-scan niya talaga yung buong files na, kunyari, ilang ang capacity nun, i-scan niya talaga yung thoroughly. Para yung mga dati-dati pa, kukunin niya pa, i-retrieve niya pa. So, pwede na natin itong i-stop muna natin to para hindi tayo para ito lang na pinakita ko lang naman sa inyo kung paano. Pwede natin tong i-pause. Yan. Pwede natin i-pause. Yan. Tapos kunyari ito lang tayo sa quick scan lang tayo. Kunyari sample lang naman to, yan. Kunyari ayan. Sample lang naman yan. Tapos click niyo lang recover kung gusto niyo na i-recover. Tapos click niyo lang recover. Tapos ngayon sabi ko kanina kung saan natin siya i-save. Tapos click lang natin okay. Tapos hanggang lang tayo. Yun. Tapos na agad. Nandun na agad. Ito na. Ito na siya. Yan. Di ba? Yan yung nabura. So, yan. Sangita natin kung saan nakasave. Okay. Kung maliit lang yung file na i-recover, mas mabilis siya mag-recover. Pero pag mas mataas yung files, mas matagal din siya ma-recover. Tapos, pwede natin i-back. Pag nag-back kasi tayo, pwede tayong pumili dito. I-continue ba yun natin yung deep scan natin? O kaya, ayan, continue scan and view the process. Or pwede nating i-stop. Pwede tayo mag-return to home. Kung i-stop natin to, kunyari, stop and okay. Yan. 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 Tapos back lang natin. Tapos pwede natin siyang i-save. Yan. Makikita natin. I-save natin yung na-scan na natin para susunod. Hindi na tayo mag-ulit ng scan. I-continue lang natin. Tapos i-save lang natin. Tapos kunyari, save natin kung dito. Pag sinave natin yan. Yan. Yun, nakasave na. Yun, tapos na. So, yun yung kagandahan. Pwede natin siyang i-save. Tapos, kung gusto lang natin siyang i-open ulit, punta lang dito sa browse. Tapos, hanapin natin kung saan nakalagay yung kung saan natin sinave ito. Ito, click lang natin. Kung saan natin sinave yung data natin kanina. Yan. Basta ganun lang. Kung saan lang natin sinave. Tapos, continue lang ulit yun. So, yun lang. Basic lang naman yung pagkaano niya. So punta na tayo ngayon sa paano mag-activate. Sa mga wala pa nito, ilalagay ko yun sa description yung download link. Tulad na sabi ko kanina sa the end of the video or patapos ng video is ilalagay ko yung process ng paano mag-activate nito. Sa mga wala pa nito. So ito yung activation process. So in-screenshot ko na lang. Para mas madali. So, yun. So, kasi nga na-activate na yung sa akin kaya screenshot na lang. So, dito muna sa first. Okay, open ko na lang muna. Picture na lang to pero masusundan nyo pa rin naman. Okay. Matagal. Yan. So, ang una-una natin gagawin, pagkatapos natin i-install yung, i-minimize ko muna. Kunyari, sample, ito. Punta ko muna dito sa ating software, kunyari. Saan na ba yan? Software. Medyo marami-rami kasing software ko dito, medyo nakakalito. Ayan. Yan, ito yon. ESAS Data Recovery Wizard full version. Double click nyo lang natin to. Sample kung meron na kayo niya, na-download nyo na. Ayan. So, click natin to. Tapos ito, install lang natin to. After natin ma-install, ito na yon. Pag na-install na natin, ito yung next. Kumbaga, itong number 1 is, i-delete natin itong dalawang file na to, yung eucfg.bin and config.dat. Delete muna natin yan. Tapos ito, pang last na to. Tapos next. So, after natin ma-delete,
para pala natin ma-delete is pupunta tayo doon. So, ang gagawin lang natin is, kunyari, na-install na natin, makikita na natin to sa desktop. Tapos, i-open file location lang natin. Kung pag pupunta tayo doon sa pinaka-file directory niya. So, open file location lang tayo. And then, yun. Eto, naka-highlight naman, config.eaucfg. .bin kasi to pag pinunta nyo sa properties. Tapos, next na natin, pag na-delete nyo na yan, so, open na natin yung software. Tapos, dito sa upper right side, click natin tong upgrade now. After natin maklik yung upgrade now, yun, kopyahin na natin tong serial code. Copy lang natin, tapos, i-paste natin dito. Copy-paste lang. Tapos, click nyo to yung natawag na upgrade. Click nyo lang yung upgrade. Then, boom! Upgraded succeeded. Upgrade succeeded. Sobra ako na ano. Yun. So, ganun lang pag-upgrade. Napakadali lang. So, ilalagay ko naman yung sa baba yung pinaka software nito, yung kung saan nyo siya mada-download. Tapos, kasama na doon pati yung kanyang activation process, yung na nakalagay sa notepad. So, yun lamang. Kung nagustuhan nyo yung video na to, at I hope sa shoutout pala dyan kay Sir Marby. Marby ba? Yun. Ano siya sa akin, request kung mayroon daw kang pang recover. So, yun, ito na po yun. So, PM na lang kayo, tanong nyo na lang ako kung mayroon pa kayong karagdagang tanong or kung ano pa. Sa mga naman pala, sa mga wala pa nito at sa gustong mag-recover ng data nyo na nawala, so, PM nyo lang ako para ma-assist ko kayo, or kaya lalagay ko naman sa baba yung description sa baba. And comment lang po kayo kung mahirapan kayo mag-activate. So, pag-activate pa nito is mas mabuti na wala kayong internet. Kumbaga, offline activation kasi ito para hindi siya magka-conflict. Dapat wala kayong internet connection. Tapos, pag na-activate nyo na, saka lang kayo mag-connect sa internet. Tapos yun, yun nga pala, pag nagustuhan nyo yung video na to, at sana makatulong sa mga nawalan dyan, nawalan ng data, hindi jowa. Kasi pag jowa, wala akong may tutulong dyan. Hindi rin ako marunong dyan. So, yun lang. And, ulit nga, pag nagustuhan yung video na to, don't forget to subscribe. Subscribe sa channel na to, and follow na rin ng page na to, Julius E-Learning. And, paki-share na din ito sa mga friends nyo. And so on, hit na rin ng bell icon para malagi kayo ma-notify pag may mga bago akong tutorials. O kaya may nag-request sa akin kung ano yung tutorial na yon, gagawin ko kung makakaya pa rin naman. And yun lang, and thank you sa panonood. And yun lang.